Tapos subok muna ako ng 1.8. Try natin sa may 1.8. Wala naman yan, pagkakalibrate lang naman, dagdag bawas lang naman yan eh. Yan, try natin to sa 1.8 muna. Welcome to my vlog. Yun, for today's video, ito na yung part 2 ng turbulence na CW11 natin. Ito, ulitin ko sa mga hindi nakakalam, taga-kwan to Camarin, Caloocan. Yan. Ba ako, naputol, intro naputol. Tumawag kasi si sir yung may-ari nito. Ayun, ang issue nito kaya nila sa akin is yung kabilang channel umiinit itong side na to. Tapos yung kabilang channel ay medyo mahina yata. Then yung isang concern niya, pag on, lumalagabog daw yung speaker. Hindi ko alam kung nakarektang trigger na agad yung relay. Basta yung mga issue na lahat ng issue, hindi lang yung kahit yung hindi niya nasabi is gagawin na natin. Siyempre bilang technician sabay na natin. Kaya simulan na natin to. And then nakuha ko pala ito na-check ko na nakuha tol pa kuha yung saksakan. Wala, andun yata, nabunot dun. Nakuha ko na ito, na testing ko na. Kaya nga ito, nakabukas na ito nireview ko. And then ito, alam mo naman tayo review, repair. Testing ko na ito. Ang taas ng bias dito hanggang 0.6 na siya. Nasa 0.6. Ito naman halos wala ng bias, ang sobrang baba. Siguro parang ang hina niya. Dapat yung normal, halos lahat naman. Yung mga ilang turbulence na ginawa ko na puro bias no, nasa 0.25 Ito parang bagsak na bagsak. Kaya tingnan natin kung kaya ko siya i-fix bias ko ito para kahit papaano tumibay. Yun o. Tingnan nyo, naka-on na. Pakita ko sa inyo na yung issue nya. Yan, naka-bulb kasi ako bulb tayo para sigurado. Kasi umiinit ito. Kaya pansinin nyo, sobrang liwanag ng ilaw nyo. Nawala na yung protect, diba? Liwanag pa rin, dapat medyo magdidim ng konti pa yan dahil yan sa may kwan, taas ng bias. Ito, pakita ko sa inyo. Pasensya na, medyo magalaw yung camera natin. Diba, nagreklamo, magalaw daw yung camera natin. Ito yung may problema, itong channel nito. Dito tayo magsukat. Ayun tingnan nyo, sobrang taas Hindi normal sa power amp yan, yung ganyang taas. Lahat ng mga nagawa ko, yung mga CE series, kadalasan ganun, mataas yung bias. Kaya lalagnatin siya. Ito hindi mapagano maramdam. Minit na nga kahit bago pa lang. Taas Tapos sa kabila naman, pansinin nyo to. Tingnan at pansinin nyo kung anong mangyari. Halos walang bias meron dito halos 1 millivolt lang yan ito drive to halos wala talaga siya maganda sana mga 0.25. Taas na lang natin. Yan, kita na natin yung issue nito. Ayun, maligamgam kagad siya dito wala kang maramdaman. Dito maligamgam na siya Sayang yung thermometer ko hindi ko pa nakuha in-order ko Shopee. Hanggang ngayon hindi ko na symbol. Walang baterya. Teka lang. So ngayon, ang gagawin natin is babaklasin natin tong board. Baklas muna itong board. Kung kaya ko siyang ipipix ko. Kung kaya siyang dayain, ipipix ko. Then pasensya na kayo guys kung hindi ko gaano siya pinapakita. Kasi alam nyo naman tayo pag may mga pangalan hindi ko gaano siya hindi ko na siya gaano pinapakita. Para ako na lang, respect ba. Ayun, stay tuned lang muna kayo. Baklas ko na yung isang channel na muna. Yung dito, yung umiinit. Yung ito, paulin na lang natin to. Ayan, paisa-isa lang tayo. Pasensya na kayo
Ayan. Bali, yung value ng trimmer is 302. 302, 3K. Ayan, try natin ni Kwan yan. Try ko, imbis na magpalit ako ng mismong trimmer na yan, try kong ipifix bias. Kung kaya ko i-fix bias natin. Tapos, ipapalabas natin na bias is nasa 0.25. Try natin kung uinit siya or hindi. Or maging maganda yung kakalabasan niya. Ayan, bago natin gawin, i-apply dito sa may isa. Ayan. Yung iba, hindi ko na ipapakita kasi yung mga sikreto nila iniingatan natin. Okay, stay tuned lang kayo. Try ko munang ikuan ito, ipifix bias. So ngayon guys, ito, natanggal ko na yung natanggal ko na yung trimmer. 302. Nakalagay naman yan sa may board, 3K. Ayan. 3 tapos add ka ng 30 tapos add ka ng 2 0, di 3,000, 3K. Tapos subok muna ako ng 1.8. Try natin sa may 1.8. Wala naman yan, pagkakalibrate lang naman, dagdag bawas lang naman yan Yan, try natin to sa 1.8 muna. Babalik ko lang itong muna itong board. Teka lang Naipwesto ko na yung mic natin. Yan. Naipwesto ko na yung board. Ganun, hindi lang siya nakatornilyo kasi kumpa tayo trying and error pa lang balik na yung mga kable. Ayan na yung pa natin 1.8 yan. Yan. Ngayon, sukatan natin. Ano mangyari dyan? Ito naka-plug in na. Yan, tinanggal ko pala yung kwan dito guys Tinanggal ko muna yung kabilang channel para safe. Pag nagto-trouble tayo, kung sakali man hindi mapiktuhan yung kabila. Tingnan nyo, bumaba yung ilaw Hindi katulad sa kanina, sobrang liwanag. Yan, pasensya na, magalaw yung camera natin. Ayun, sukat tayo. Walang. Yan. Walang bias. Kung kanina sobrang taas, nasa 0.6. Ngayon naman nawalan na. Ibig sabihin hindi pwede yung kwan mababa, under yan kasi sobrang hina or maring parang ngungo na lang yung dating kasi nga wala na siyang bias. Papalit tayo, subok tayo ng kwan, taasan natin yung 1.8, subukan natin gawing mga 2.7. Try ko sa 2.7 or 1.8, 2.2. Try ko sa 2.2. Teka lang Tinanggal ko na yung 1.8. Pinalitan natin is ito, 2.2. Tatlong pula. Yan. Try natin kung anong mangyari. Kung tataas ba siya or lalong bababa or wala lalo. Babalik ko lang ulit. Babalik ko na yung board. Ulitin natin trying and error lang ginagawa natin. Sabi ng mga master bagal tayo gumawa. Ayun. Ayan. Yan, normal na siya. Ang bulb natin nasa normal pa rin. Pasensya na, magalaw ang camera natin. Ulit-ulit tayo. 2.2 na yung gamit natin 2.2 na yan. Tignan natin kung kakabayas siya. Kailangan balik rin ko lang yung test prod. Parang meron na yung tester, lagay natin dito. Yan. Kasi ito. Ayan Sa 2.2 magkaroon na siya nasa point pa lang yan. Halos
Kulang-kulang 0.25 eh. Yan. Ibig sabihin, tataas pa tayo. Okay. Tatasan pa natin. Gawin natin mga 2.5. 2.2 kanina eh. Gawin natin 2.5. Para umabot siya dito mga kulang-kulang 0.25. Yan. Teka lang ha. Ulitin ko, try and error lang yan. Tanggal ko na yung 2.2. Dahil wala akong rectang value na 2.5. Eh, nag-series na lang ako. Ano, isang 1K. Yan. Isang 1K, isang 1.5. Kaya, ang kalabasan yan, in series, naka 2.5 yan. Yan. Pag pinarallel mo yan, nahati yung mangyari. Yan, magiging doble. Eh, 2.5 na yan. Yan, try natin sa 2.5. Babalik na lang natin ulit yung board. Ganun talaga ha, pasensya na kayo guys ha, kasi trying and error nga eh. Yan yung pagkalibrate ng ng trimmer. Kapag ipipix nyo, trying and error lang naman eh. Dagdag bawas. Ulit-ulit na lang ako. Eh, babalik ko lang. Sana sa pull na sa mga 0.25. Naibalik ko na yung board. Yung kable nakabalik na rin. Ulitin natin ha, 2.5 yung ginamit na natin. Sana ba yun? Ayan, 2.5 na naka-series. Ayun. Sana madali natin. Yun. Sa atin dito, ayan. Ulit dito. O ayan o, 0.25 sa pull o. O, kita nyo? 0.25. Sanway gamit natin na tester, accurate yan. Ayan, dito. Ayan o, sa pull sa 0.25. Yan. Ibig sabihin, yan na yan, pwede nang yan ikabit ko. Okay na yan. Wala naman tayo rektang 0.25 eh. 2.5 na value eh. Ibig sabihin, pwede na yan. Yan yung ilaw oh, tama lang oh. Madim lang siya. Ayan, patayin muna natin. Ayan, ganun lang yung gagawin ko rito sa kabila. Kasi kabila ito, halos walang bias. Kung yung ito, mataas, nasa 0.6. Ito naman, eh, halos walang bias. Sobrang baba. Ang gagawin natin, iangat natin. Angat natin ng konti. Mga 0.25 lang. Kung ano yung value nilagay natin dito, ganun din yung value na ilalagay natin dito. So, ayun, stay tuned lang kayo. Eh, babaklasin ko lang itong isang board. Nabaklas ko na yung isang channel o isang board. Antik na yan, sobrang init dito. Galit yung init dito sa may shop ko. Yan, ito yung trimmer. Naklas ko na. Magkaiba na yung value nila doon sa isa. Sabi yung isa, ito. Pag nister mo, eh, magkaiba na sila ng value. Mantala, eh, paras lang 3K yan. Tapos, yan o, pinix ko na. Yan. Ngayon, kaya minamadali ko lang. Sinusurkat-surkat ko lang video. Para hindi lumaba yung video natin, di ba? May nagay niya pag sobrang haba. Ngayon, ibabalik ko lang ito. Kasi yung isang channel is nakapix na yan. Babalik ko lang ito. And then sukatan natin kung parehas sila sa may kabila. Tapos, ititesting natin sound check. Ito, naibalik ko na yung board. Yung kabilang channel. Ito channel 2 to. Yan. Hindi lang nakatornilyo. Ito yung channel 1. Naka-fix bias na. Ngayon, naka-usli yung ulo niya. Yan. Tapos itong isa, focus. Yan. Tapos yan yung isa. Yan. Ngayon, sukatan natin kung pareha sila. Ngayon, ito. Yan, relay na, parehas. Tingnan nyo yung bulbo, dim na lang siya oh. Eh siya katulad ng unang andar na yung umiinit dito sa may gitong channel. Sobrang liwanag niyan. Ngayon, naging dim na siya oh, nasa normal na. Yung ilaw na maliwanag na yan, nasa pan na lang yan. Yan, magsukat tayo.
Oh, yan oh. Hindi ka makakita. Ano yun? Teka lang, linisan natin yung Romanian tester natin eh. O yan. Tapos yung kabila. O, diba? Pares o, 0.25 o. Ayun, okay na to. Na-fix bias na natin ito. Ito na yung tawag na fix bias na. Ngayon, ang gagawin natin, babalik ko na yung tornilyo guys para sigurado. Mahirap naman na magte-testing tayo na hindi nakatornilyo. And then, lagyan natin yung speaker. And then, pagkaramdaman natin kung iinit pa siya. O, stay tuned lang kayo. Concern ni sir na sabing pag-on niya and then pag-off niya na may marinig ka na malagabog ni speaker. Sagwa daw sabi ni sir eh, maingay daw. Napansin ko rin. Kaya nga sabi ko, problema eh. Kapag para malaman mo kung alin yung speaker yung lumalagabog o dalawa or isa, pwede kayong sumubok pa isa-isa. Bunutin mo tong isa, bunutin mo tong isa. Dito sa channel nito is normal. Yung dito yung lumalagabog, itong channel na to. Pan lang yan, kadalasan yan napapansin ko sa LX20. Sa LX20 kadalasan napapansin ko yan. Yung relay niyan ganyan no. Yan, relay na yan. Naka-automatic contact yan. Hindi siya yung tipong pag-on mo saka siya mag-trigger. Tapos pag-off mo, madidelay muna siya para walang lagabog na mangyari. Sa kanya, naka-diretso trigger yan. Yan na, isa sa factor na tinitingnan ko. Kasi nung kinabit ko ito, tinisting ko na ako, pa-demo ko na lang para mas klaro. Ayan, may speaker na nakakabit yan ha. Ito, dalawang speaker. Yan na, pasensya na sa setup natin. Yung dalawang gitna niyan. Ayun, pag ito lang ha, itong kabila wala ka marinig dyan. Oh, wala kang marinig na tunog. Ngayon, dito tayo sa may isa. Bunutin ko ito. Tapos, balik natin ito. Yan. Para malaman natin kung ito or ito. Yan, nakabalik na ito. Ito, nakalas ko na. Pakinggan nyo. Yan, may tumunog agad. Diba? Ewan ko lang kung narinig na maayos sa mic kwan. Sa mic ko. I-off ko ito, marinig nyo yung kwan dyan. Yung kalabog din, oh. Oh, diba? May marinig kang lagabog. Dito yan, itong channel na to. Dito, wala. Yan ang masama. Yan yung nakakalungkot. Kasi, na-fix na natin yung tornilyo, tsaka tayo magbabaklas. Nawala sa isip ko kanina. Nakapokus ako dun sa may fix bias. Na samantala nung sa intro kanina sinabi ko naman na may problema yung ganong issue na malagabog. Nawala lang sa isip ko. Ngayon, stay tuned lang kayo. Baklas ulit to. Mabaklasin ko lang ito. And then, palitan ko itong relay. Papalit lang ko ng relay. Stay tuned lang muna. Ito, natanggal ko na yung relay. Ito. Ang problema nito, parang buo naman itong relay. Pag i-check mo siya, ito, wala namang contact pag naka-off siya. Kaso lang, pinalitan ko na rin para sigurado. Yan, ito pinalit natin, oh. Tapos, pinalitan ko na itong transistor dito. Yan, apat na 551 tsaka isang 5401. Try natin, sana mawala na. Putik na yan, lalong tatagal yung oras natin. Testing muna natin na walang heatsink. Try lang natin kung may lalagabog pa. So ngayon guys, ito, naibalik ko na yung board. Wala mo nang heatsink. Isubok muna natin para kung sakaling in case na may lagabog pa rin, tutrouble muna natin ulit. Ganyan, ganito lang muna yung setup. Yan. Tapos may speaker na yan, dalawa nakakabit. Pero yung itong side tinanggal ko para kasi dito lang man yung may tunog eh, para malaman natin kung okay na siya or hindi pa. Yan, nakakabit na. Tapos kala yung timing, wala ganong manapan. Yan, ito, wala ng motor.
Ayun oh, success oh. Wala na. Wala nang tunog na marinig. Tapos lagyan may audio, lagyan natin ng audio. Yan oh, kanina pa umaandar yung laptop natin eh. Yan. Ngayon, off natin kung may marinig pa tayong tunog. Wala na. Oh, di ba? Wala na. Yan lang 'yun. Dito yan, kadalasan sa may kwan yan, itong relay, nasisira. Yan. And then, siyempre, sinabay ko na rin yung pandon, yung 551 na 4, and then isang 5401. Sa relay section yun. Para wala, hindi na yung pabaklas-baklas ka. Pag kwan yan eh, baklasin mo na yung relay, tapos palitan mo na yung mga katabi nun na mga transistor na maliliit para siyang gawaan lang. Ayun lang, ito, pinalitan natin to. Iba na yung kulay, tingnan mo. Ito yung original, para sila oh. Nalit natin yun sa ito. Ito yung available lang natin na 24 volts eh. Kasi 24 to eh. Yan. Ngayon, babalik ko lang yung one board sa matching. Haba na lalo yung oras natin. Eh okay lang, at least nakita nyo kung paanong proseso ng pagre-repair ko ng mga ganitong klaseng unit, di ba? Stay tuned ulit. I-fix na natin yung dapat i-fix. Yan, ito, nakatornilyo na to. Nakatornilyo na. Ito, 220 na natin. Ito, 220 na. Oh, hindi na ako naka-bulb. Ayan. Tingnan natin kung ano mangyari. Ayan. May speaker na nakaload dyan, dalawa. Lakas ng pan nyo. Grabe. Kala mo, 220. Tingnan natin. Yung kabila. Yung dito na umiinit, hindi na iinit to guys kasi yung bias niya normal na. Iinit lang naman yung isang amplifier kapag tumaas na ng 0.5 yan. 0.5 pataas sa mga power amp ha. Sa integrated, minsan hanggang 0.5 sila, normal nila yun eh. 0.6 pataas ka na, yan, iinit na yan, lalagnatin na yan. Ito, normal na to. Ang issue nito kanina, yung kabila is sobrang halos wala ng bias yan. Under yan pero mahina, and then parang ngunguin nating. Ito, mainit. Ngayon, okay na yan. Naka-fix bias na tayo. Yan natin. Yan. Ano? Ayun, hanggang dito na lang yung video natin guys. Dahil yun na, mahaba na. And then puro dugtong-dugtong lang yung video natin, putol-putol. Okay lang yun, at least naipapaliwanag ko sa inyo yung mga ginagawa ko. Sir from Camarin, Caloocan, okay na yung turbulence na CW11 mo. Okay na to. Concern mo is nagawa ko na. Yan lang guys, motion bago tayo magtapos. Yung shop natin is always on the go na ngayon kasi back to normal na tayo eh. Sa mga gusto magpapa-repair along sa Oyo, Quezon City, malapit man kayo, malayo, pwedeng walk-in, pwedeng through deliver, matanggap ako. Yung iba, ialala mo lang eh. Kahit anong courier or delivery rider na kaya magati dito sa akin is tatanggapin ko. Number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin. So kung hindi pa nakapag-follow, pag-follow, ito siyempre pakishare naman ng mga walang kwentang video natin sa may Facebook. Tsaka YouTube channel ko guys, paki-subscribe naman, siyempre. Paki-share kung may mas magsipag ka, i-share mo. Paki-pindot ng bell button sa gilid dyan, makikita kampana, pinutin mo yan. Para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.